Hello teachers! Good morning! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. Pasensya na po kayo, medyo matagal akong hindi nakapag-upload regarding ESL or online teaching kasi nabibisi po ako ngayon sa call center. So currently nag-work po ako ngayon as a call center agent dito sa Virtual Staffing Solutions sa Tacloban City, Philippines. Yung sahod ko po dito ay sa 21,000 before taxes. So anyhow, in this video ay i-share ko sa inyo yung aking setup, yung mga teaching tools ko para may idea kayo. This video is also intended para sa mga baguhan pa lamang sa ESL teaching at gustong mag-work as a home-based online teacher. This is a promising job. Just to tell you a story, I have a friend, 10 years na siya sa 5-month talk at malaki na talaga ang kanya kinikita. Kahit nasa bahay lang siya, nakapagpatayo na siya ng bahay at nakabili ng mga real estate investment. Okay, so bago tayo magsimula sa aking tutorial, intro muna tayo guys. Alright, welcome back again. So I'd like to shout out sa aking 6,000 plus YouTube subscribers. Mostly po sa inyo ay mga teachers, mostly din ay hindi ko pakilala. But from the bottom of my heart, I appreciate po yung full support nyo sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa patuloy na panonood ng aking mga videos. I promise na pagka dumadami na tayo sa community, sa aking channel, ay magbibigay din po ako ng mga giveaways like free laptop or kaya mga cash para sa mga ESL teachers natin dyan or para sa lahat ng ating mga supporters para at least somehow as a thank you ay mabigyan ko din kayo ng konting tulong. Alright, anyhow, so as you can see guys, as I mentioned earlier, nag-work ako as a call center agent but at the same time nagpa-part-time din po ako during during day off. So my day off I do have 2 day off, Saturdays and Sundays. So as you can see, ito yung aking teaching materials. So meron akong Core i3 laptop. So doon sa mga baguhan pa lamang, I suggest na ang bibilhin yung laptop ay Core i3. Acer po yung pinaka-affordable sa ngayon. Kung kahit yung budget nyo, Acer lang muna. Tapos mapansin nyo, meron din akong staff toys. So this is to break the gap between you and the students. Kasi syempre pag baguhan nyo pa lamang, mahihain ka pa niyan, pati yung students. So kailangan meron kang staff toys para din fun yung learning. Kasi madaling matuto yung mga bata pagka may mga activities kayo, very jolly yung lessons nyo, very interactive. I do have the Pikachu. As you can see, I have rewards here. Print out ko lang yan. Punta ka lang sa Google, print out nyo lang like ganito. Icicle Pop. Yan. Pagka nakakasagot sa student, pwede ka magbigay ng rewards para ma-appreciate nila. Tapos magbibigay sila ng positive feedback sa iyo, which is beneficial to you kasi pwedeng mag-increase yung salary mo. Alright, so ito rin yung Logitech headset ko. Photos dito kasi since 2016 pa ito. Matibay talaga siya. So ito yung brand niya, kung makita nyo, Logi. Yan, makikita nyo dito sa likod. Yan, Logi. Tapos meron din akong headband para colorful, para ma-attract si students. So yun po yung mga teaching materials na ginagamit ko. Tapos yung background ko naman, plain background lang. Tapos yung lightning, dapat mga sakto lang ganito. May lights. Kung may ring light ka, pwede mong ilagay dito. Okay, so currently, nag-teach ako sa rare job. Pero mas prefer ko kasi mag-teach sa kids. So, regarding pa doon sa akin kung paano mag-re-apply doon sa mga returning teachers, like if you are office-based ba, pwede ka rin mag-home-based. So, kung matagal ka nang nag-office-based, you can re-apply as a new applicant lang naman. I suggest kasi pagka may bad record ka, mag-result nila yun. Pero kung okay naman yung record mo, normally nagsisend sila ng email that you are eligible as a returning teacher. So, in my case kasi, yung 5-1 talk, mga medyo 2 years na akong ginag-teacher sa 5-1 talk, nag-email sila sa akin na I'm eligible to return as a returning teacher. So, i-click ko lang yung link doon sa email, mag-attend lang ako ng Zoom, parang Zoom meeting. After that, I can continue again teaching sa 5-1 talk. So, sa 5-1 talk, mayroon kaming ginagamit na dashboard yan pag nag-teach kami sa students. So, makikita mo naman yung mga actual lessons ko before sa 5-1 talk. Same lang din yung teaching process. Madali lang naman po. Pero sa mga baguhan, medyo nakakalito siya. So, multitasking talaga. Alam ko mabilis ka sa typing. Yung catch up po, active listening din. So, very enthusiastic ka dapat. Saka very jolly. Yun lang. Ano pa ba? So, yeah. Pwede kang mag-work like dalawang ESL. Pwede kang mag-work sa rare job. Pwede kang mag-work sa 5-1 kasi flexible yung schedule. Meaning, ikaw lang yung nagde-decide kung what time ka mag-teach. So, walang supervisor na nagmamonitor sa inyo. Kasi nakadepende kasi yung performance mo sa feedback ni students. So, yun yung advantage or mga kagandahan sa home-based ESL teaching. Basta ang advice ko lang sa inyo ay galingan nyo lang sa pagtuturo.
Ituro nyo sa students yung basic pronunciation, basic grammar. Pagka mga 1 to 2 years old, mga yes or no lang muna yan. Pagka mga 5 to 8 or 10, they can construct the simple sentences. So pag-aralan nyo yung basic grammar sa YouTube, madami kayong matutunan doon. Malaki yung mga prepositions, yung subject-verb agreement, yun, mga basic lang naman yun. Ano pa ba? Siya nga pala, baka mapansin nyo, walang ads yung mga videos ko. Kasi, na hit ni YouTube kasi nag-upload kasi ako ng reels content. Paborito ko kasi si Wembanyama kasi makita nyo sa mga videos ko, mahilig talaga ako mag-basketball. So, in-upload ko siya, though in-edit ko siya, yung audio, pero natagpa rin siya ni YouTube as reels content, kaya ganun na hindi na ako na-monetize. Pero good news, pwede ako mag-reapply February 4. So, ang ginawa ko, i-delete ko lang yung mga reels content na yun. So, baka mag-wonder kayo bakit walang ads. Yun po rin yung reason. Ano pa ba? Yeah, if you have questions guys, like how to apply or how to reapply, as I mentioned earlier, if eligible ka to return sa 512, they will send you an email. In addition as well, sa Akadsoc ko, that's the first ESL na napagtrabahuan ko for 3 years at ayon. So, may nag-message sa akin taga-HR sa Akadsoc na I can reapply. So, nag-apply ako, as you can see sa mga recent videos ko. May ko doon, actual demo sa Akadsoc. So, nag-demo ako at saka I passed. Pero, sa mga baguhan pa lang talaga, I highly recommend yung 512 if you're into kids. But if you're into adults, rare job, mas malaki yung offer nila per hour. I cannot disclose the hourly rate because it's very confidential naman. Basta pag may mga tanong kayo, anything about ESL, feel free to comments down below. Makita niyo naman yung mga videos ko, yung mga actual interviews ko sa rare job, sa 512, nakita niyo sa videos ko. So anyhow, since yun nga, naka-receive ako ng email na I'm a returning teacher, so I'll be attending the Zoom. So I'll be giving you as well some heads up kung what to expect during the Zoom meeting. If just in case you receive an email na you're eligible as a returning teacher. Alright? So yun lang guys. Again, thank you so much sa lahat ng aking subscribers. Hindi ko kasi dati nahirapan ako sa isang subscriber, but now tiyaga lang. So long as ayun, kung gusto niyo rin mag-vlog, mag-start na kayo, nagbigay din ako ng tips. So mostly i-upload yung mga informational videos na makakatulong sa individual, for the success of someone. So yun lang. Alright, well, thank you so much for watching this video. Again, if you're new in my channel, don't forget to subscribe, click yung notification bell natin para updated kayo sa aking mga latest uploads. Okay, so paalam guys. So lastly, review ko sa inyo yung mga teaching materials yan para may si Peppa Pig. Bye bye guys, thank you, happy new year pala.